Once again, atong pasalamatan ang Ginoo sa kusog nga padayon gi-sustain sa aton labaw sa tanan ang mga kaigsuonan nga nag-spend og fasting sa sining adlaw. And praise God, aton pasalamatan ang Ginoo tungod sa padayon niya nga preservation sa aton kag aton gina-welcome ang tanan naton nga mga kaigsuonan. Magabarog ta tanan, and this time aton gunitan ang aton katapat, pangamuyuan naton siya nga gabay pa ang malangi Espiritu Santo magahatag sa iya sing kaalam sa pagsabot kag ang hamili nga dugo ni Kristo Jesus magatabon sa aton tanan. Aton ipiyong aton mga mata kag kitang tanan magadungan sa pagpangamuyo diha sa Ginoo. Hallelujah. Labing maluluyon ang gamanan nga Dios. Wala kami siyang iban na sandigan tawgon sa kabuhi namon, kundi ikaw lamang. Sarang ka na makahatag sa kaalam. Usog, bisan pa man sa sining nga kabuntagon. Lord, amon ginapangabay ang imo hamili nga dugo, Dios, ang imo presensya nga magatabon sa amon. Sa katapusan na pagtuon namon sa imong mga pulong, padayon ikaw mag-shower, Lord, sa panabot, mag-shower, bisan pa man sa imo anointing, Lord. Dalaygon ikaw, sa paman sa mga bisita, sa mga kaigsunan, padayon ikaw, Dios, nga magatabon ka namin tanan. Dalayawon ikaw, ini tanan, mong kinakilala, na kung wala ikaw, wala kami sing mahimo, Dios. Sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta tanan, and this time let us continue sa aton topic diha sa Numbers chapter 21 in verse 6 to 9 sa ikaupat na naton nga pagtuon sa sini nga gitawag passage sa Numbers. And this time ang aton karon topic as talking about God's unbelievable remedy, which is ang dili katuhuan nga solusyon nga gihatag sa Dios. Usa sa mga Jewish nag-ingon, this is what a foolish remedy. But you know, brothers and sisters, ang Dios naton may mga pamaagi siya nga dili naton masabtan. Like sa gihimo niya sa pagawas sa mga kaanakan niya dito sa yuta sa Ehipto, sa diha nga nag-atbang na sila sa pula nga dagat. It is very impossible nga solusyon nga gihimo sa Dios. But the Bible says, ang tanan butang posible sa Ginoo. And this time our topic, it is talking about a God's unbelievable remedy or solution. Tandaan naton, sa tagsa ka problema, tagsa ka sirkumstansya, sa tagsa ka mga kalisdanan, tandaan naton, may solusyon ang Diyos. Amen. Kita, limitado ang aton hunahuna, limitado ang aton nga gitawag mga idea, but yes, of course, ang Diyos naton, way limitasyon sa iya. And this time, aton usab basahon ang Numbers chapter 21, sugdo naton sa verse 6 kag 9 sa ikaupat naton nga higayon sa pagtuon sa sini nga passage. Unya ang Ginoo nipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moses ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pagampo sa Ginoo ngayang wagtangon ang mga bitin, busa nagampo si Moses alang sa mga tao. Verse 8, ug giingnan sa Ginoo si Moses, paghimog larawan sa bitin nga bronse ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. Verse 9, busa nagbuhat si Moses og bitin nga bronse ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kon ang hipaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronse dili siya mamatay. This is what unbelievable remedy or solutions from God.
ang Biblia naghambal, tandaan naton, nga ini nga passage sa kasulatan, human kini mahitabo sa mga katawhan sa Israel. Ang Biblia mismo nagsulti, ining tukon nga bitin nga ginhimo ni Moses, gisimba kini sa mga Israelites. Kadayon, gibungkag kini, kag naguba kini, dito na sa panahon ni Hosea in 2 Kings sa chapter 18. It is what's sad to say, because ang Biblia, kung lang taon na ton ang pulong sa Dios, nanginsentro kini sa pagsimba sa mga sumusunod nga mga katawhan sa Israelites. Ang pulong sa Dios nag-ingon, walay sugo nga naglambot gikan sa Dios, nga nag-ingon ang Ginoo, simbahan ninyo ang tukon sa bitin. But sad to say, ang mga kaliwatan sa sini nga mga tao, gisimba kagiludhan nila as a center of their worship. And sometimes, maupod kini ang nahitabo sa aton. Ang kamatayon ni Kristo Jesus dito ibabaw sa krus, which is the symbol of redemption. Amen. But sad to say, ang mga katawhan karon gisimba bisan pa man ang ribulto nga gibuhat sa tao. Sad to say, why intention ang Dios nga mao kini ang reflection nga simbahon naton. Kini nga gitawag dinalan sa kasulatan, usa kini nga gitawag paghatag og dili kahimayaan sa atubangan sa Dios. Amo na nga ang Biblia nagambal, pag-abot ni King Hosea, gibungkag kini tungod kay ang Dios wala nahamuot sa iya. Amen? Wala nahamuot, sa katawan sa Israel. And this is what the reasons that King Hosea iya kini gibungkag. But this time, it is what we call as case-to-case basis, mao kini ang solusyon nga gihatag sa ila sa Dios. It is talking about the unbelievable solutions from the Word of God. According pa sa passage naton sa sini nga pagtuon, God used the first serpent to afflict His people to bring them into repentance, spiritual awakening, and to get them closer to God. Morning gihisgutan naton. Meaning, God wants us to balance our lives. Amen. Kaya kung blessings ng tanan ang aton madawat, posible nga maging mapinagarbuhon ka sa kabuhi nimo. Ang Biblia nagambal, gialaw sa Dios nga padadaan sila sang mga malala nga mga bitin, agud sila makahinulsol sa ilang mga sala. Because kung lang taon na ton sa sining nga passage, ining gitawag gihimo sa mga Israelites, di ba? Israelites had complained and reveled many times. Pila na kabisis gihimo nila. But only this verse, sa verse 7, nga makita naton nga gi-confess nila, gi-admit nila ang ilang nahimo. According pa dito sa verse 7, og ang katawan nanuol kang Moses og miingon, nakasala kami. Itang tanan miingon, nakasala kami. Amen. It is many times ang ila pagbagulbol, ang pag-rebelde nila sa Dios. But within this verse 7, ila giadmitar ang ilang gihimo. Ila gi-confess atubangan ni Moses kag sa Dios nga nakasala sila. Kag ako nagtuo, amo ning pinaka-the best nga mahitabo sa usa ka Kristohanon kung iya iadmitar ang iya kakulangan sa Dios, ang Dios maluoy sa iya. Kag amo ning reason nga ang Ginoo natandog, it is because they are what admitted their sins. Amen. Kadayon, kung lang taon na ton sa sini nga passage, according pa sa Biblia, sa sini nga gitawag passage, ang praise that we have seen, amen, mao kini ang nakapatandog sa Dios wherein sa verse 7 sa statement nila. So the Word of God, ang Numbers chapter 21, ang praise we have seen, what will be their main concern? Amen? Ang concern nila nga naglambot sa ila, unsa na ang pinaka-ultimate nga concern nila sa kabuhi. Ang Biblia naghambal, now the people of Israel begged Moses to pray. Diin sila gani nagbagulbol? Diin gani sila nagbagulbol? Kay Moses. But this time, ang tao nga ilang gibagulbulan,
amo pod ang tao nga ilang gipalapitan. Amen. Ang tao nga ila diskustado sila, ang tao pod nga ilang gipalapitan. It is because diri naton makita nakahibalo sila, nakakita sila nga ang Dios diha lang nakigsulti sa kang Moses. And right now, ang ila pinaka-main nga goal sa kabuhi nila, yes, of course, ang pinaka-ultimate nga concern nila nga ang bitin kuhaon sa Diyos. Amen. Ang bitin nga mga malala kuhaon sa Dios. Amo ning state diri. Now people of Israel beg Moses to pray to remove the fiery serpents. This time they will remember the divine sovereignty of God. Just imagine ining pagpalapit nila sa kang Moses, pag-acknowledge kag pag-ila o pagdumdum nga ang Dios di ay nga ilang gibagulbulan usa ka gamhanan nga Dios. Amen. They are what remembered that God whom they serve is a sovereign God. Amo ning gikot dito sa Psalms sa chapter 78 in verse 34 to 35 siling padiri. When he slew them, then they sought him and they returned and sought earnestly for God. Then they remembered that God was the rock and the most high God, the Redeemer. Ila dayon na hinumduman nga ang Dios nga aton gisunod, ang Dios nga aton imo makita gisimba, amo ni ang Dios nga nagpagawas kanato sa Ehipto, amo ni ang Dios nga nagpadala sa kamatay dito sa Ehipto, amo ni ang Dios nga nagpadala og mga baki, nagpadala og mga langaw, og amo ni nga Dios ang nagpakaon sa aton, amo ni nga Dios nga nagtabang sa aton. Meaning ila na hinumduman nga ang Dios nga nagluwas kanila usa ka Dios nga gamhanan. Kay nga naman ang Dios nga nagpadala og malala nga bitin sarang pod nga Dios nga makakuha sini. Because they are what acknowledge nga ang Dios nga ilang nahinumduman, Dios siya nga amo ang solusyon. Sa kabuhi naton, yes of course, tandaan naton, although way ta gipaakan og literal nga bitin, pero usahay ang problema mo'y nagpaakan nato. Amen. Ang mga kalisdanan amoy nagpaakan nato. Ang mga sirkumstansya amo nagpaakan nato. Og ang pinakasakit ang imo kabuhi kung gipaakan ka sa bitin. Lingan ninyong inyong mga katapad nga wala diri. Amo nang reason nga siguro gipaakan sa yawa. Amen. Ako nagto, in every bites of Satan, problems and circumstances, everything has a solution. Yes, of course, kung ang problema mo'y nagpaakan nimo, kung ang kinawala mo'y nagpaakan nimo, ang solusyon wala diya sa tao. Ang solusyon wala diya sa imo nga gitawag palibot. Ang solusyon ara sa Dios. Kag mao kini ang nahinumduman sa sini nga mga tao. They are what considered and remember that God deserve is a sovereign God. Ilang taon na ton ang nahitabo dito kay Apostol Pablo. Sa diha nga nalunod sila si Apostol Pablo, dito sila nakadangop sa usa ka isla nga gitawag og Malta. Ilang taon na ton ang testimony ni Apostol Paul pagpakita nga ang Dios ngayang gialagaran usa ka gamhanan nga Dios. Siling pa diri sa verse 1, sa nakingkawas na kami sa kadaot og nakaabot na sa baybayon kay nalunod ni sila. Nakaabot na sa baybayon, naibaluan namo nga ang pulo ginganlan og Malta. Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto, unya miulan og kay tugnaw man ang panahon, nagdaog sila og iabi-abi nila kaming tanan. Unya namuni si Pablo og mga igsusugnod og sa iyang pagbutang nini sa kalayo, migula ang usa ka halas tungod sa kainit og mibaliko sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas og nagbitay sa kamot ni Pablo og nag-ingnanay sila. Mamumuno tingali kining tawhana apan ang hustisya dili gayud mutugot nga mabuhi siya bisan kon nakalingkawas na siya sa dagat. Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayud siya maunsa. Nagpaabot sila nga manghupong siya og mukalit pagkatumba. Amen. Ang mga tao dito sa Malta nagulat kung kanus ang matumba si Pablo. Pero sa dugay nilang paabot, wala nila makita nga natumba si Pablo.
Kagamotong reason nga si Pablo nakasangyaw siya sa maing balita dito sa isla sa Malta. It is because gipaluyuhan siya sa gahom sa Dios o gipaluyuhan siya sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pakpakan na to ng Ginoo. Kag mao kini ang nahitabo dito sa mga Israelites, they will remember that the God they serve is sovereign God. So ang pinaka-main kag ultimate nila nga concern, ang ilang nga pre-request nga kuhaon ang mga malala nga mga bitin. Amen. Yes, of course, para sa ila, kung wala na ang mga malala nga mga bitin, wala na'y mupaak kanila. Pero may problema nga mahabilin. Anong problema nga mahabilin? Ang mga napaaka na. Nakuha ninyo? Ang problema nga mahabilin, just in case kung kuhaon ang mga bitin nga mga malala, ang problema nga nahabilin amo ni ang mga buhi nga napaakan sa bitin. Kay nga man, ang mga napaakan sa bitin nga buhi, diin sila padung. Diin sila padung. Padung sa kamatayon. Amo nang ang Dios nangita siya sa pinaka-the best nga solutions as talking about the unbelievable remedy. Ang Biblia naghambal sa sini nga time sa Numbers chapter 21 in verse 4 pakato sa verse 9. Yes, ang ila ultimate nga concern nga i-remove ang bitin. Yes, kung lang tao nimo kini nga mga tao in a second part sa sini nga pagtuon. What is the greatest needs of these people? Amen. Unsa ang pinakadako nga gikinahanglan sa sini nga mga tao? Sa inyo, ano ang pinakadako nga gikinahanglan sa sini nga mga tao? Amo nang gisulti na kon. Kung napaakan ka o usa ka malala nga bitin or something cobra, kay ang cobra 15 minutos lang ang imo nga gitawag kinabuhi, tigok dayon ka. Kung gipaakan ka sa cobra mismo didto tunga-tunga sa lasang, kag dayon hatagan ka usa ka kilo nga bulawan. That is what your needs. Amo ba na ang imo gikinahanglan? Dili. Ako nagto sa kabuhi sa usa ka tawo, may mga importante kag may pinakadako siya nga panginahanglan sa kabuhi nga ang solusyon hindi material. Ang solusyon hindi material. This time, ang solusyon nila hindi kay ang gitawag masiling naton mga leaders nga halin sa gitawag sa medicine. Ang solusyon nila hindi mga reformer nga hagin sa gitawag sa political nga aspect. Hindi gikan sa mga military nga mga katawhan, kundi ila nahibaluan nga ang solusyon ara sa Dios. Pag amo ni ang gihimo sa sini nga mga tao, ila nakita ang pinakadako nila nga panginahanglan. Ang pinakadako nila nga panginahanglan, nakita nila diha sa Dios. Amen. Sa imo kabuhi, diin mo nakita ang pinakadako nga panginahanglan. Diin ang source, kag sino ang solusyon. Amo nang bagay na ton hibaluan nga ang solusyon sa aton panginahanglan labi na sa tanan sa spiritual, hindi ang material, because man has no satisfaction. Ang tao ay katagbawan sa material. Amen. Bisan pila pa ang iya maabot sa kabuhi, still he desire immaterial things. Why katagbawan ang tao? Meaning sa kabuhi sa tao, nakahibalo siya mismo nga hindi ni amo ang katubagan siya kabuhi. Kag amo ni ang naglambot sa sini nga mga tao. What is the greatest needs of these people? Natural ang ila pinakadako nga kinahanglan sa ila kinabuhi, ang kaayuhan, kadayon maluwas sila sa kakuyaw sa kamatayon. Maluwas sila sa bigbi sa kamatayon. So ang ila gikinahanglan amo ang Dios. Pakpakan na to ng Dios. Kag siling pa sa Biblia, lang taon na ton. Now Moses, the man of God, freed the people, but the Lord did not answer in the way that the people might have expected. Amen ba? Sa hunahuna nila, nakuhaon sa Dios ang mga bitin.
ang gi-expectar nila nga i-remove sa Dios ang mga bitin, but God did not answer the prayer of Moses. Instead, the Bible says, kung lang taon na ton, immediately, instead of removing immediately of the serpents and heal the people who had bitten, the Bible says, Moses was instructed to make a brazen serpent. Amen? Gisugo sa Dios nga paghimo og gitawag bronze nga bitin kag ibutang sa tukon. Kag amo kini ang nangin ki nga gitawag masiling naton ang ki diha sa medisina. Amo na nga mga butika may bitin kag dayon may tukon as a symbol of healing, as the symbol of deliverance, as the symbol of health and life. Pero sa time sa mga Israelites, shadow kini ka-sentimental sa ila. Amen. Ang paghimo sa bitin, it is because ang katawan sa Israelites, labi na si Moses, ang ilang nga gitawag background, gikan sila sa Ehipto, mga sculptor ni nga mga tao. Amen? Ila gani na porma ang baka nga giporma nila ni Aaron. And this time, ang bitin na sad nga tumbaga. Hindi ka makapurma sa bitin kung walay hurmahan. Yes, of course, ang una nga gihimo ni Moses, naghimo og hurmahan. Kag sad to say, ang mga napaakan na siguro while nga nagahimo si Moses, ang iba namatay na. Kaya nga, hindi instant ang twinkle of an eye nga ang paghimo ni Moses insigida maporma dayon, iagi pa ni sa kalayo, tunawon, pakinig ka dayon, i-gathered pa ang may mga bronze. And very amazing because this time, hindi na bulawan ang gi-required dire, it is ang bronze na. Kaya nga ang bulawan, nahurot na nila sa paghimo dito sa baka, dito sa Exodus chapter 32. Kag ang na-remain sa ila, ang bronze na lang. So ang bronze na lang ang gi-gathered, kag gitunaw. Amen? Amo na nga ang Biblia naghambal, blessed ang usa ka tawo nga bisan napaakan siya, pero nagpabilin siya nga buhi. Kaya nga naman, may paglaom pa ang kabuhi niya. Kaya yon, gisugo sa Dios pagbutang diha sa tukon. Ang pangutana nga amo ni nga sapat as symbolically of Satan nga amo ni nga sapat ang gipahimo sa ila sa Dios. Nga siling pa dito sa Biblia, ang hipaakan og mututok nini maayo siya. Amen. Ang hipaakan mututok siya, maayo siya. Sa kadagan sa sapat, pero ngano ang bitin ang gigamit. Because the Bible says, according pa sa passage na ton, God provided no other remedy for the Israelites at this time to heal and to deliver them from death. It is called the unbelievable remedy. And one of the Jewish says, a foolish remedy. Kaya nga, just imagine, ang gikinanglan unta sini, ang anti-venom. Amen. Hindi ka marilib, kag marilis, kag maayo sini, kung dili po ka injeksyonan sa anti-venom. But this time, they are called a foolish remedy. Kaya nga man, ang imo lang pagtutok, maayo ka na. Kag ini nga gitawag passage sa Old Testament, it is a type and shadows. Amo gani ning gitun-an naton kay nga man naghilapit na ang aton nga Holy Week. Ini nga panghitabo may pinakadako kini nga gitawag significant sa aton karon kabuhi. Amen. Ang Biblia nagambal nga ang gigamit sa Dios is a shape of a serpent. Because the Bible says, kung lang taon na ton, sa notes na ton, the brazen serpent was clearly a type of Christ bearing the sins and sickness of all men. Because the Bible says, the serpent itself is the symbol of sin. Amen. Kita tanan mo ingon, ang bitin simbolo sa sala. Amen. Ang sala nagdala sa balatian o kamatayon. Nakuha ninyo? Inay mo katapad, amo ng rason nga nagbalatian ka.
Tungod ang sala nagdala og balatian kag kamatayon. The serpent itself was a symbol of sin, and Christ was made sin for us, that we might be made free from sin and delivered from death. Anong gihambal sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21? Walay sala si Kristo. Si Kristo Jesus nga natao, walay sala, perfect, without blemish. Ang gilansang sa krus, walay sala. It is perfect and without blemish. Walay kasawayan. Pero anong gihambal sa Biblia? Gihimo sa Dios nga usa ka makasasala aron kita nga naulipon sa sala mahilway sa aton sala. Meaning, ining nahitabo dito sa Old Testament, this is what a type and shadows sa kabuhi ni Kristo Jesus. Nga si Kristo Jesus walay sala, pero nahimo siya nga usa ka gitawag makasasala aron kita nga mga makasasala madawat naton ang kabuhi nga walay katapusan. Shadow kamaalam ang Diyos. Amen. Wala pa naglambot ang kamatayon ni Kristo Jesus. May mga pasiuna na siya nga amo ni ang mahitabo. Amen. Way pa naglambot ang kamatayon ni Kristo Jesus, pero may mga pasiuna na siya nga mauni ang mahitabo. Kagdayon, ma-picture out sa tao nga ang tinuod nga landong ari na sa dagway ni Kristo Jesus. In the ancient times, even in the Old Testament, daghan mga type and shadows na makita naton sa kamatayon ni Kristo Jesus. Una, katong nahitabo sa gitawag Passover. It is a type and shadows sa kamatayon ni Kristo Jesus. It is type and shadows sa redemption nga himuon ni Kristo Jesus. Katong karniro nga giihaw, kag ang dugo nga gisawod, kag ang dugo nga gisablig dito sa mga purtahan, ang dugo nga gipalhit dito sa mga purtahan, kag ang Biblia nagahambal, inig-agi sa kamatay, kung may makita nga dugo sa inyong purtahan, sayluhan kamo, kag didto kini makadto sa pikas, dili kamo unsaon, kay nga naman, tungod sa dugo nga gipalit ya sa inyong purtahan. Nagpasabot, this is what a type and shadow sa kabuhi sa mga magtuto nga sa katapusan nga kapanahonan, inigbalik ni Kristo Jesus ang luwason lang niya inang may Kristo sa iyang kasing-kasing. This is what a type and shadow. Sa Old Testament, kung basahon naton ang tanan nga mga panghitabo, landong kini sa katumanan ni Kristo Jesus. And then the second, ang nahitabo dito sa Exodus sa chapter 15 in verse 22 to 25. Siling pa dito sa Biblia kung lang taon na ton. Gikan sa dagat nga pula, gidala ni Moses ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Sor after na kini nga nakalabang na sila sa pula nga dagat. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-an nga tubig. Unya, miabot sila sa Mara, apan wala sila makainom sa tubig. Didto kay pait man kini kaayo, busa ginganlan kini Mara. Nagmulo ang katawan kang Moses og nangutana, unsa may atong imnon. Unya, nagampo si Moses sa Ginoo. This is the first cases nga ang Ginoo si Moses ay may nagampo sa Dios nga hatagan sila sa tubig. Kay ang tubig nga ara sila tubangan usa ka pait nga tubig. But this is what the first time nga ang Biblia naghambal, wala gitubag sa Dios ang prayer ni Moses. Instead, may ara substitute nga gihimo ang Ginoo. Unya nagampo si Moses sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og usa ka kahoy. This is a type and shadows and reflection sa kamatayon ni Kristo Jesus dito ibabaw sa krus. Giit sa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Meaning, this is a symbolic of the cross of Jesus Christ. Meaning, ang aton kabuhi
Amen? Ang kabuhi na ton, linga ang inyo tapat. Bisan sa hitsura pa lang, pait na kaayo. Amen. Nga nangin pait. Nga, tungod kay ang aton kabuhi. Di panunod naton ang tunglo gikan sa aton mga katigulangan. Ang Biblia nagambal sa pagkatao nimo sa sini nga kalibutan, kung ang ginikanan nimo wala sa Dios, wala nangalagad sa Ginoo, kag wala nakadawat kang Kristo Jesus, ang tunglo nga ara sa imo mapalunod na nimo. Amo na ang reason nga ang aton pagkinabuhi syado kapait, puno sa kalisdanan, kagugot, problema, panag-away, panagbingkil, walay kalinaw ug walay kahusay. That is the symbol sa pait nga kabuhi kag pait nga pangabuhi. Amen. Pero praise God, gipadala sa Dios nga Amay ang iyang bugto nga anak, kag ang iyang mission diri aron pagkuha kanato gikan sa tunglo, aron kita nga nailawom sa tunglo madawat naton ang kagawasan sa sini nga kinabuhi. Kag amo ning nahitabo sa mga Israelites ang solusyon. May substitute nga gihimo ang Dios. Siling pa sa Ginoo, ara sing kahoy, kuhaa kini og iitsa dito sa tubig nga pait. Ang Biblia naghambal, wala na kini og dili na kini pait og ang tanan nanginom sa sini nga tubig. This is what a type and shadow sa kamatayon ni Kristo Jesus. Ang tanan nga nahitabo dito sa Old Testament, landong kini sa kamatayon ni Kristo Jesus. Amen ba? Nga sa ilang nga panahon, gipakita na sa Dios nga amo ni ang mahitabuon niya sa katapusan. Ang Biblia naghambal, dili lang kay sa sina nga part, bisan pa man ang nahitabo dito sa Leviticus sa chapter 16, sa verse 5, pakadto sa verse 10, ang Azazel nga term. Amen. Siling pa dito, og magkuha siya gikan sa katawan sa Israel, og duwa ka kanding nga laki, nga ihalad tungod sa sala, o usa ka karniro nga laki nga halad nga sunugon. Kinahanglan maghalad si Aaron og baka nga laki, ingon nga halad alang sa iyang kaugalingong sala og sa iyang panimalay. Unya waon niya ang duha ka kanding og ibutang niya kini sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Unya magripa siya aron pagtino kun hain sa duha ka kanding ang mahiadto sa Ginoo og hain ang mahiadto kang Azazel. Ang Biblia nagambal, ang kanding nga mayadto sa Ginoo pinasikat sa ripa, dadon ni Aaron sa sulod og ihalad, ingon nga halad tungod sa sala. It is a reflections sa kamatayon ni Kristo Jesus. This is what a type and shadow sa kamatayon ni Kristo Jesus. Ang duwa ka kanding, yes of course, ripahon kini. Ang ripa kung magabutan ang usa ka kanding sa wala, kung iya sa Dios, ina nga kanding ihawon na siya para sa Ginoo. Pero ang kanding nga para kay Azazel, which is ang kanding nga buhian na siya. Ang Biblia nagambal, amo ni ang kabuhi ni Christ kag ni Barabas. May duwa ka tawo nga nagatubang kang Pilato, si Kristo Jesus kag si Barabas. Si Jesus ang gipatay, si Barabas ang gibuhian. Ini siya reflections and type and shadow sa kamatayon ni Kristo Jesus. Amen. Ilingang inyo tapad, amo na si Barabas nga gibuhian sa Dios. Amen. Amo na si Barabas nga gibuhian sa Dios. Nadawat naton ang kagawasan, nadawat naton ang kaluwasan. It is because may tao nga namatay para sa aton. Amo na nga Biblia naghambal, gawas nun ka na, tungod kay may Dios nga nagpakamatay alang kanimo. Pakpakan na ito ng Diyos. Kadayon, hindi lang kay nahuman diha. Ang Numbers chapter 20 in verse 7, pakadto sa verse 11, ining nahitabo po dito sa gitawag sa bato. Ingon pa dito, giingnan sa Ginoo si Moses, kuha ang imong sungkod nga ana sa tubangan sa sudlanan sa kasagabutan, og tiguman ninyo ni Aaron ang mga tao. Sultihi ka ng bato nga naa diha, og kana muhatag og tubig alang sa mga tao. Nining paagiya gihatagan ninyo mainom ang mga tao og ang ilang kahayupan.
Unya gikuha ni Moses ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. O gitigom ni Moses og ni Aaron ang mga tao atubangan sa bato og miingon siya kanila, pamati kamo mga masupilon, hatagan ba kamo namog tubig gikan ining maong bato? Unya giisa ni Moses ang iyang kamot og gibunala niya sa makaduha ang bato. Ang sugo sila sa Dios, sultihan ang bato nga muagay ang tubig, pero gibunala ni Moses ang bato. Ini nga bato sumala pa sa naunang Korinto kapitulo 10. Silang pa sa Biblia, og nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato, nga mikuyog kanila og katong batuha mao si Kristo. Daghan nga mga reflections kag type and shadows ang nahitabo dito sa Old Testament nga nagsimbolo sa kay Kristo Jesus. Amen. And last one, mao kini ang Numbers chapter 21 sa verse 8 kag sa verse 9. Amen. Nga, ang dyan sa chapter 3, anong gihambal dito sa 1? Sama nga giisa ni Moses dito sa kamingawan. Amen. Sama nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga prunse nga gibutangan og tunog, tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usap. Verse 15, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. This is what a type and shadows. Ang gihimo sa Dios nga pamaagi, yes, what a foolish remedy, what an available nga gitawag remedy, pero sa mata sa Dios, it is already destined as a type and shadows sa kamatayon sa iya bugtong nga anak. Amen. Pakpaka na to na Dios. Ang Biblia nagambal. Ang Luke chapter 24 verse 44. Basahon na ton tanan. Start. Amen. Ang bitin nga bronze nga giisa ni Moses humana. Kita tanan humana. Amen. Ang bugtong nga anak nga giisa diha ibabaw sa krus humana. Tapos na. Why na ta sa dispensations nila ni Moses o kapanahonan nila ni Moses? Ari na ta karon sa kapanahonan nga hapit na muabot ang katapusan sa tanang butang. But still, it is very fresh sa mata sa Dios nga ang gihimo niya sa Numbers, it is the same gyapon sa aton karon panahon. Meaning, ang imo kabuhi, ang imo pag-alagad ug ang imong pagtuo isentro diha kay Kristo Jesus. Amen. Ang imo kabuhi, ang imong pagtuo ug ang imong pag-alagad isentro diha kang Kristo Jesus. Ang nadawat sa mga Israelites ang kaayuhan lang sa ilang nga gitawag mga samad nga bunga sa pinaakan sa bitin. Pero ikaw karon kung ang imo kabuhi maplastar kang Kristo Jesus, ang imo madawat hindi lang kay kaayuhan, ang madawat nimo ang kabuhi nga walay katapusan. Amo nang ang Biblia gikot ni Kristo Jesus ang panghitabo sa Numbers chapter 21. This is what a quotations of Jesus Christ. Kagayon, ang pagkasulti ni Kristo Jesus sa chapter 3 verse 14 to 15, wala pa si Kristo Jesus gilansang sa krus. Ang pagkasulti ni Kristo Jesus dito sa kang Nicodemo, wala pa siya gilansang sa krus. Pero it is already told to Nicodemo nga mao kini ang mahitabo sa iya.
Ini gisulti niya kang Nicodemo. It is because si Nicodemo suwito siya sa panghitabo sa Old Testament. Gi-reflect siya ni Kristo Jesus nga sama nga giisa ni Moses ang bitin nga bronze dito sa kamingawan, ang anak pod sa Dios, ang anak sa tao kinahanglan iisa, meaning gihisgutan ni Kristo Jesus ang iyang kamatayon. Kag siling pa sa Biblia, ang tanan nga mutuo kaniya makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amo ni ang remedy sa Diyos. Amen. Amo ni ang solusyon sa Ginoo. Nagpasabot, ang solusyon sa kabuhi, ara lang kay Jesus. Ang kabuhi nga walay padulngan, ang kabuhi nga wala sing gitawag direksyon, ang kabuhi nga syado kagubot, ang kabuhi nga walay asoy, isa lang ang solusyon, kay Kristo Jesus lang. Kag amo ni ang akon gidasig sa inyo karon. You know, kung lantaw na ton sa sining nga passage, siling pa ni Kristo Jesus sa Luke 24 verse 44. Siling pa niya, kining mga butanga mao gayud ang akon gisulti kaninyo. Siling pa niya, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako, meaning ang tanan nga mga sinulat sa propeta nakasentro kang Kristo Jesus. Amen? Ang tanan nga mga sinulatan sa mga propeta nakasentro kang Kristo Jesus. Kag ang tanan nga mga sinulatan sa mga apostolis nakasentro gyapon kang Kristo Jesus. Amo na nga ang Biblia nagsugo sa aton nga ang pagsimba naton, ang pag-alagad naton kinahanglan nakasentro pod kang Kristo Jesus. Amen. Why nagsugo ang Dios nga ang Santo Inchiro simbahon naton? Amen. Why nagsugo ang Dios? Parehas gyapon ni sa Old Testament. Why nagsugo ang Ginoo sa mga Israelites nga ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon simbahon nila? You cannot read in the Bible. Ang hambal lang sa Ginoo, ang mututok diya maayo siya sa pinaakan sa bitin. And sad to say, brothers and sisters, it is the same sa gihimo ni Kristo Jesus sa diri pa sa sayuta. Waay nagsugo ang Biblia nga simbahon imo makita ining gibuhat sa tao nga ang tinuod nga namatay, way nagpabilin nga patay ang tinuod nga namatay, nabuhi siya sulod sa tulok adlaw, kag nabanahaw siya, kag adto na siya sa langit. Meaning, ang pagsimba nato nakasintro sa buhi, dili sa patay. Ang pagsimba naton nakasentro sa Dios nga tuwa sa langit, wala diha sa binuhat sa altar. Amo na ang sayop naton pareha sa mga Israelites. Ang gibuhat nila, gisimba nila. Amen. Ang pulong sa Dios nagahambal. According pa sa aton nga gitawag gitunan. How they receive healing and deliverance from death. Paano nila nadawat? Amen. It is only in one instructions nga naglambot sa ila. Siling padre. The praise looking. Amen. It is a human response. You know, God, He is a sovereign God. Kinsa nagtuong ang Diyos gamana. Amen. God, He is a sovereign God. He does whatever He wants. Mahimo niya ang tanan butang. Walay imposible saya. Everything, why imposible sa Diyos? It is easy for God to remove the serpent and heal all those who are bitten. Amen? Bisan mismo atong pagsulti ni Satanas kay Jesus nga nag-ingon siya, kung ikaw anak sa Dios, buhata kini nga bato nga mangin tinapay. Hindi imposible sa Dios kay nga bisan mismo si Satanas pwede niya nga mahimo nga mamon.
Amen? Why imposible sa Dios? It is because, brothers and sisters, liya ang imong tapad, di na siya halin sa lapok nga way kapuslanan, pero nga nangin tao siya. Sino nagbuhat siya? Ang Diyos. It is nothing impossible with God. Pakpakan na to ng Ginoo. Why imposible sa Diyos? Pwede niya nga mga bitin i-remove. Kag pwede niya instantly nga maayo na lang ang mga samad nila. Amen. Amen ba? But the Bible says, it is easy for God to remove the serpent and heal us who are bitten. But God looks human cooperation. May mga butang hindi pwede mabayulit sa Diyos. Amen ba? May mga butang nga ang gilantaw sa Diyos ang imo cooperation sa iya. Amen ba? Ara na sa imo kundi ka magtutok. Nakuha ninyo? Problema na nimo kundi ka mulantaw sa provision sa Ginoo. Pero ara ng provision, but still, kinanglan ng response kag cooperations nimo. Amo nang gisulti naton, yes, nga dili naman lang gyud mag-uhon sa Dios ang una-una sa tao. Because you know God, although He is a sovereign God, but the Bible says, gibuhat kaniya nga may free will. Amen ba? Singa na mo katapad, may free will ka. Kay kon iya kinibuhaton. Amen. Singa na mo katapad, dili ka tao. Dili ka tao. Pwede niya ma-accuse ang Diyos. Kaglabaw sa tanan. Why impierno? Amen ba? Pero nga may impierno. Nga, tungod kay may mga tao nga ang gipili niya hindi Diyos, kundi ang gipili niya ang paghimo sa sala. Amo ni nga passage nga gihisgutan sa Biblia, pwede sa Dios nga ma-remove ang bitin, pwede sa Dios nga maayo ang tanan nga hipakan, but God gave them a response. It is a human cooperations. Parehas bitaw sa aton. Although kahibalo ka nga ang Dios imo manluluwas, although kahibalo ka nga ang Dios amo ang sulbad sa imo kabuhi, pero still ang decision kag pagpili ara gyapon sa imo. Kung dili ka mangalagad, imo gihapon na. Amen? Hindi masakyan sa Dios ang iyang will, ang iyang choice, ang iyang desisyon. Hindi pwede masakyan sa Ginoo. Let's say, for example, nga nagdamo ang palahubog. Amen? Nga nagdamo ang palahubog, nga nagdamo ang mga bisyoso. That is a sign nga ang Diyos mismo, why nagapugong sa ila kung ano'y gusto nila. Amen? Because ang tao may free will. Amo na nga kung badlungon ni mong tao ay napagpanabako, brad, bingon, nga ikaw nagpalit. Because he has a free will. Amen? Like kay Kristo Jesus. Sa dito na sila sa upper room. Amen? Naibala na ni Kristo Jesus ang plano kag desisyon ni Judas. Katapusan, unsay gisulti ni Jesus kay Judas, siling ni Jesus kay Judas, buhata ang ara sa imong kasing-kasing. Even God Himself said to Judas, buhata dayon ang ara sa imong kasing-kasing. Kaya nga, we are created by God as may free will ka. Although ang Diyos gamahanan, pero hindi niya mamanipulit ang imo desisyon. Hindi niya mamanipulit ang imo nga gitawag choice. Unless kung ang imo kabuhi, isurrender nimo sa iya. Pakpakan na to ng imo. Kag-amo ni ang senaryo sa sining nga panghitabo. Parehas bitaw sa nahitabo dito sa John sa chapter 11, verse 39 to 41. Kadtong pagkabanhaw ni Lazaro. Siling pa sa Biblia. Daghana nga mga tao ang nag-alirong kay Lazaro. Og si Lazaro gialihan siya sa dako nga bato.
Silang padre, kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Nga misugo pa si Kristo Jesus na kuhaon ang bato. Kung Diyos siya nga makagagahom, pwede niya mahimo ang mga anghel sa pagkuha sa mga bato. Pwede niya mamanduan ang bato kay nga ang tanan nga butang gihimo niya sumala lang sa pulong niya. Pero nga nagkinanglan pa siya og tao. Amen. Ingna ko na mo katapad, nga nagkinanglan pa siya og tao. So nagpasabot, nangita siya sa mga tao na willing sa pagkooperar sa iya. Nangita siya sa mga tao na willing sa pagtuman sa iya. Ang kaluwasan para sa tanan, igsuon ko. Ang kaluwasan para sa tanan. Pero ang gipangita sa Dios, ang imo willing ni sa Dios. Amen? Siling ni Kristo Jesus, kuhaan ninyo ang bato. Nangita siya og tao. Ang Biblia nagambal, si Marta ang igsoon sa namatay mingon, Ginoo, baho na siya karon ug upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Verse 40, si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti nga kun muto ka makita mo ang himaya sa Dios. Verse 41, og ilang gikuha ang bato. Nagpasabot, ang Biblia naghambal, sa gikuha na nila ang bato, ang Biblia nagsulti, si Jesus mingon, Lazaro, gula diha. God expect us and wait sa imo nga gitawag desisyon. Amen ba? Kag amuni ang tuyo sa Dios, iya ka gikinahanglan. Pakpakan na to ng Ginoo. So ang phrases nga gigamit diri ang word nga looking. Like say sa Isaiah 45 verse 22, silang padari, look to me and be saved. Siling pa sa Diyos. Look to me and be saved. All you ends of the earth, for I am God, and there is no other. Tanawa ako, o kamo maluwas. Ang phrases nga gigamit diri is the word look. Amen? Kag mao kini ang continue nga series naton dito sa mohon. Ang Biblia nagambal, ang word nga look means is to exercise faith. Amen? Is to exercise faith. Meaning, is to change our focus from self to God, from vain to God. Meaning, ang tao nga napaakan sa bitin, diin naman ang focus niya. Diin ang focus niya. Let's say, for example lang, gisakitan ka sa ulo, pagka-Domingo, pagkabuntag Domingo, din dayon ang focus nimo. Ha? Din ang focus nimo ari sa imong ulo. Ingana. Kung gisakitan ka sa tiyan, ang focus nimo ari na sa tiyan. But the Bible says, ang word nga look means you must exercise faith. Nga bisan gisakitan ka sa ulo, magibatsyag ka sa tiyan, kari ka sa simbahan, kay nga man, siguro ka, kag nagtuo ka, nga kung ari ka sa simbahan, maayo ka. That is the word to exercise faith. Meaning, you must change your focus from pain to God. Imo i-deny for the sake sa Ginoo. Karon na timingan, Domingo sa buntag, pagbangon nimo, daghan ka may gibatsyag sa lawas. Kaya imposible kayo, kay halin Lunes, hantod sa baduay, ka may gibatyag. Pero pagka Domingo na sa aga, daghan ka na may gipaminaw sa lawas, then ang imo dayon focus, nag-doubt ka na, ang imo dayon focus, ari na sa imo mga paminaw sa imong lawas, sakit akong likod, amuni akong gibatyag, hindi ko dito sa simbahan. The Bible says, waay nakadaog ang Dios sa imo kabuhi. Because faith, the Bible says, you must exercise them. You must change your focus from self to God, from pain to God. Amen? Kag amuni ang demand. Bisan nano pa kalala o kahapdos o kangulngol sa pinaakan sa bitin, hindi nila pagtutukan ang kasakit, kundi ang ila atensyon kagunahuna didto nila ibutang sa gipahimo sa Dios. Amen ba? Ang Biblia nagambal, ang word nga look, it is the same sa Hebrews chapter 12, verse 2.
Nga ang word nga looking, it is the word apurao. Itatanan mo ingon apurao. Meaning, it is talking about the word signifies an undivided focus or to be single-minded. Amen? Imo, isahon ang imong hunahuna, kag ang imo paminsaron, dito na lang gini mo ipastar. Let's see karon, hindi gikumuto nga single-minded karon ang inyo gihimo diha. Galingkod ka mo diha, pero ang iban sa inyo, ang inyo hunahuna, ara sa inyo kaugalingon. Ang iban sa inyo, ang inyong hunahuna, adto sa inyo biyay. Ang uban sa inyo, ang inyong hunahuna, ara sa inyo tiyan. Ang uban sa inyo, ang inyong hunahuna, kaya nga, conscious ka mo sa inyong kaugalingon. Ang word nga apurao, it is an undivided attention, meaning, ibuhos ni mo dito tanan sa iya. Walay pagduha-duha. Inabang sa tao nga nanugyan sa Diyos. Ito bang gisulti na kon sa inyo? Nga may usa ka Kristohanon nga nag-ride siya, nagmotor. Na-slide ang iyang motor, mayog yun ang pagkatagak niya sa banglid. Nakagunit siya sa gamay nga sanga. Kag iya gitawag ang Dios, Ginoo, tabangi ko, maluoy ka, buhi ako, luwas ako, Ginoo. Kay balo kag yun, nga ikaw lang akong gisaligan o gialagaran, luwas ako, Ginoo. Taod-taod may tingog nga nag-abot kaniya og nag-ingon. Salig ka ba kanako? Ingon siya, salig ko kanimo. Ingon ang Dios, buhi ang imong gigunitan. Dugay siya nakatubag, ingon siya, wala na ilain Diyos diha. It is undivided attention. Parehas bitaw sa aton. Just in case, kung may blessing man kag wala, gabay pa nga hindi maliwat ang imo panglantaw sa Diyos. Amen. That is talking about an undivided attentions. Still your focus is God. Amen. Amuning word nga looking as the same sa Hebrews chapter 12 verse 2 nga nag-ingon dito, looking to Jesus which is the author and the finishers of faith. Amen. Kagdayon ang word nga looking means is to be single-minded. Inabang gistit dito ni Peter sa chapter 1 verse 13 sa 1 Peter, inabang siling pa niya, therefore gird up the loins of your mind. Amen. Sa Cebuano amuni, sa gitawag sa idiomatic na expression sa amuni. Sa pagkatinuod lang, ang aton huna-huna, they are what scrambled by many thoughts. Damo kay tamigi huna-huna. Tinuod na dili. Ga problema ka, ga kabalaka ka, amuning gihuna-huna nimo, wala ka nay bugas karon, ingana wala kay kwarta, ga problema ka pa sa imong sakit, ga problema ka pa sa imong mga anak, nagproblema ka pa ugma sa imong pabawon sa ila. Your mind is very scrambled with many thoughts. Anong word nga gird up the loins of your mind? Parehas ko no sa usa ka tawo nga nangahoy. Amen. Daghan siya kahoy nga gipundok. Agod nga mausa niya kaalsa, mangita siyag pisi, kag bukta niya. Amo ng word nga gird up. Meaning, daghan ka magyuna-huna, pero isaha diha kang Kristo Jesus. Amen. Isaha diha kang Kristo Jesus. Daghan ka magyuna-huna, pero ibutang tanan kang Kristo Jesus. You must be single-minded. Ing na imo katapad, isaha ang imo huna-huna. Ay napagduha-duha. Amen? So this is the word, ang phrases nga gigamit is the word looking. So brothers and sisters, ang nahitabo sa Numbers, amo pod ang gibilin sa aton sa New Testament. Amen ba?
Looking to Jesus, which is the author and the finishers of our faith. Lingya ang imutapad sa lawayon dili. Lingya imutapad sa lawayon dili. Ang pangutana mo ni, may kaayuhan ka kung dira ka mulantaw? May kaluwasan ka kung dira ka mulantaw? Makalahutay ka sa pag-alagad kung dira ka mulantaw? Ang aton mga pre-request, gibasa ko, makalahutay sa pag-alagad. Irulingi ang imo tapad balik, makalahutay ka kung amo nang imo lang taon? Kalahutay ka? Amen? Amo ning aton gitunan kay nga significant ni kag reflection sa aton kabuhi karon, baliko na kung pas na ang dispensations ni Moses, ari ta karon sa kapanahona na nga ang Hebrews chapter 12 verse 2 nagsugo sa aton. It is the same praises. Ang praises nga gigamit sa Dios sa ila, it is the same praises, but the word, itutok ang imong mata dito sa gitawag sa bitin nga bronze nga gihimo ni Moses. And this time, it is the same. Di naton iplastar ang aton mga mata dito kang Kristo Jesus. Palakpakan nato ng Ginoo. So mga kaigsunan, baliko naton, gitudluan ta sa Dios sa insakto nga gaydan sa pag-alagad. Gitudluan ta sa Dios sa insakto nga direksyon sa kabuhi naton. Gitudluan ta sa Dios kundi naton iplastar ang aton kabuhi. Amo na nga baliko na kon. Yes, kung mulantaw ka sa palibot, it is very discouraging. Amen. Kung mulantaw ka sa inyo pangabuhi, it is very discouraging. Amo lang ning income sa imong bana. Amen. It is very discouraging. Hinga na. Mulantaw ka sa imong sitwasyon, it is very discouraging. Lantaw ni mo imo bana nga balatianon, ma-discourage ka. Hinga na. Kaglabaw sa tanan, inighangad ninyo sa inyo balay, lusbot na ang mga sin, ma-discourage ka. Amen. Pagpaandar nimo sa motor, wala nag-andar ka, iduso naman, ma-discourage ka. This life is very discouraging. Pero ang Biblia gihatagan ta insakto nga direksyon nga while nga nangalagad ka, diin iplastar ang imo kabuhi, diin imo itutok ang imo kabuhi diha mismo kay Kristo Jesus. Amen. Ayaw pag itutok ang imo pag-alagad kag pagtuo diha sa palibot nimo. It is very discouraging. Amo gani na nga may mga Kristohanon nga way nakapadayon sa pag-alagad kay nga ang gilantaw niya ang mga salawayon pud nga mga tawo nga hara sa sulod. Amen. Buota lang na ang naong pero salawayon na. Ikaw gyapon ang sad-an kay nga way ginaghambal ang Biblia nga diya ka mulantaw sa iya. Ikaw gyapon ang sad-an because the Bible says ang imo tutukon si Kristo Jesus, which is the author and the finisher of your faith. Amen. Amo na nga usahay lantaw blakon, amo ni pirming imo lantaw, maluya ka, madulaan ka gana, madulang imo excitement ingana, pero sayop gyapon na nimo. Sala gyapon na nimo. Kay why ang Biblia nagtudlo nga subong sina like sa author sa gitawag sa Hebreos. Ang author sa Hebreos usa kini kapag pa-encourage sa readers niya kay nga daghan sa mga magtutuong hindi na magpadayon, he wants to quit ang back out. Amen. So the Bible says just continue to look, just continue to look. Amen. Padayon lang yun sa pagtutok sa imo kabuhi di kang Kristo Jesus. Kaya nga man, amo ni ang insakto nga direksyon sa kabuhi. Lantaw lang bala kung magsigi kag tan-aw kang Kristo Jesus, malipayon ka, may kalinaw ka, may kasadya ka. Dayon ang Biblia nagambal, yes of course, at is ka kag may assurance sa kabuhi.
Lantawan ni ang mga nangamatay nga nagtutok kang Hesus, malipayon nga nagsugat sa kamatayon. Amo ning gihambal sa aton sa Biblia. Amo na nga ang pulong sa Dios, ang solutions naton is Jesus Christ. Amen. So sa sining nga passage kung lantawon naton, this remedy of God, the Bible says, una, this remedy was available for everybody. Amen. Ingnay mo katapad para ni sa imo. This is what available for everybody. Ngangang bitin nga tumbaga, diha mismo gipabutang sa Dios, diha sa pool, diha sa hawanan, because everybody will sin. Gibutang ni Moses in public. Nakuha ninyo? Kagamuning kamatayo ni Kristo Jesus. Ang kamatayo ni Kristo Jesus, wala gibutang diya sa sulod sa syudad sa Jerusalem. Diin gipatay si Kristo Jesus dito sa guwa sa Jerusalem. It is what's seen by the public. Nakita siya halos sa tanan nga nagtambong sa dapit sa Jerusalem. And we are considered brothers and sisters nga ang kamatayo ni Kristo Jesus para gyud sa tanan. Amen. But sad to say, ang iya kamatayon para sa tanan, pero ang iyang kaluwasan alang lang sa mga tao nga nagdawat sa iya. Then the second things, ingon Padre, this remedy offers individually. Although, ini nga solusyon para ni sa tanan, pero ang kaluwasan individual. Amen. Dili ka makaluwas sa imong mga anak. Kamo pod nga mga anak, ayaw pagsalig sa inyong ginikanan nga silang makaluwas, kay dili pod sila makaluwas. Bisan ano pa ang syagit nimo dito sa impyerno, matabangi ko. Di ka matabangan, kay nga ang kaluwasan is individually. Why nagsulti ang Numbers na kung ang iyang asawa na paakan sa bitin, muingon dayon ang iyang asawa siyang bana, itutok lang ko dito, ga. Para maayo ko. Meaning, personal gid siya nga mulantaw. Amen? Siya gid mismo ang mulantaw dito, maning kamot gid siya na makakita sa giisan ni Moses dito nga gitawag sa kamingawan. And it is what the same sa kabuhi naton. Individual ang aton kaluwasan. Amo na nga kinanglan, may ara pagpaningkamot. Ikaw nga asawa, kung nakita nimo ang imo nga bana nga nagmadinasigon, magmadinasigon ka, kay nga ay pagluya-luya. Kay kung maluwas siya, ikaw alkanse. Amen? Ayaw paghimua nga ikaw luya siya dasig. Mas maayo nga kamo nga duha ang dasig. Ikaw pud nga bana, kung nakita nimong asawa nga dasig, paningkamuti nga magdasig ka, kay nga ang inyo, yes, kabuhi mag-asawa kamo, usa kamo kalawas, usa kamo kahuna-huna, pero tandai, ibutang sa imong hunahuna ang kaluwasan, individual kamo. Amen. Yes, posible nga sa mata sa tao, labi na sa mga pastors, muingon, ang asawa sang pastor, usahay ang tawag sila pastora, para sila, usa na lang kuno na. No, it is individual. Amen? Ang imo kaluwasan, kaluwasan po na niya. Amo gani na nga matagusan, maning kamot yun, kay individual ang kaluwasan. Kung ang bana ni mo nagmadinasigon, paning kamuti po nga magmadinasigon ka, kay nga inig panahon kung kuhaon na kamo sa Dios. Way lain malkansi, ikaw nga nagluya-luya. Amen? Amo nang gi-state sa pulong sa Dios, because this redemptions of God mo makita is individual. Magabarog katanan diya sa tiilan sa Ginoo. And the last one, the Bible says, this remedy of God, you must act volitionally. Amen. First, this remedy was available to everybody. Second, this remedy offers individually. And the third thing, this remedy, you must act volitionally. Ano ning word nga volitionally? It is an act of the will. It is an act
of your choice. Ang Biblia nagambal, sama sa gisulti nato. Still, the decisions and choice depende sa kabuhi nimo. Kagamuning pag-alagad. Pwede nga makaingon ka, di ko mo alagad sa Dios. It is what your choice. Pwede makasiling ka, dili ko simbahon ng Ginoo. It is what your choice. Amen? Pwede nga makasiling ka, dili si Jesus ang akong simbahon. That is what your choice. But the Bible says, it is sad to say, bisan di ka pa mo alagad, bisan dili ka pa mo simba, wala ni nakapaiban sa Diyos. Diyos gihapon siya. Amen? Walay may madula sa Diyos kung dili ka. Pangutan-a lang ang imong kaugalingon. Unsa ang mawa kung wala ka sa Diyos. Amen. Pasabot, ang aton pag-alagad, it is an act of volitional. Your choice is the best. Pilia ang Diyos. Kag amuning gistate sa Numbers, kinanglan mo decide sila, pilio nila ang instruction sa Dios paagi sa pagtutok dito sa bitin nga gihimo ni Moses. And it is the same sa aton. Kinanglan pilio naton nga iplastar naton ang aton kabuhi diha mismo kay Kristo Jesus. Amen. Yes. Ini nga mga tao, duwa ka butang ang ilang nadawat. First, they receive healing. Amen. Sa pagtutok nila. This is what amazing and impossible remedy. Na kung mututok ka lang, maayo ka na. Just imagine that. Amen ba? Kung mututok ka lang, maayo ka lang. Not only nga ang healing ang ilang nadawat, ikadua, it is deliverance from death. Amen ba? Nadawat nila ang kaiwan and then at the same time, naluwas sila sa kamatayon. Kay kini nga mga tao, kandidato na ni sa kamatayon. Amen? Ara na sila sa bigbi sa kamatayon, but the provisions of God will arise nga ang makatutok nini maayo kag maluwas sila sa kakuyaw sa kamatayon. That is speak about sa hitabo sa ilan ni Moses. Pero sa aton karon kapanahunan, tulo ka butang ang madawat nimo kung ang kabuhi nimo imo giplastar kay Kristo Jesus. Una, madawat nimo ang kaayuhan. Abi mo lang sa pagkatinuod, ang healing sa Dios still it is manifest sa aton. Siguro ang problema lang ang kabuhi naton kay nga taas ang aton nga gitawag speculation kag taas ang aton mga panagana. Pero kung totally isurrender nimo sa Dios, ang Dios muhatag totally nga kaayuhan. Inang imo na sing ganon ang Ginoo, Ginoo bahala ka na. Basta kay mo alagad ko sa imo. Amen. May usa ka istorya na may pastor dito sa gitawag during the time sa Janay nga nangayo sa Dios nga may karabaw siya aron panahon sa Lunes hangtod sa Biyernes may kalingawan siya sa pagdaro. May gigamit ang Dios kag dayong gihatagan siya karabaw. Nalipay siya kag na-enjoy siya sa pagdaro sa iyang uma. Pero amo ni ang problema pod usahay sa Kristohanon. Kita kun way trabaho, grabing inampuay naton. Lord, hatagi ko og trabaho. Pero sa nakatrabaho na, amo ning problema. Talagsa na lang makita sa simbahan. Kag amo tong natabo sa iya. Sige na lang daro. Yes, panahon Domingo sa aga, ara siya, pero pagkahapon, adto na po siya sa iyang uma. Usa ka bisis, nibangon siya, dili na siya makatindog. Makulaps na siya pagtindog niya. Naibulong siya nga nagsubong sini ang iya nga gitawag lawas. Iya dayon na hinumduman ang iyang saad sa Dios. Nga manangyaw siya,
Mulakaw siya bisan asa sa pagpanangyaw, pero sukad nga nakadawat siya sa karabaw, way na siya nakalakaw aron pagpanangyaw. Nangayo sa pasaylo sa Dios. Kadayon, siling pa niya, ugma, mulakaw ko, bisan di ko kalakaw, pugso na kon, agod nga matuman akon ang saad sa Dios. Tinuod, gipailisan siya sa iyang asawa, mibarog siya sa katre, o migunit siya. Pagawas niya sa pirtahan, kahibulungan, nakalakaw siya. Nga, ang pagpanugya naton, amo ang pinakaimportante sa tanan. Amo ning una nga madawat naton kung ang kabuhi naton maplastar diha sa Dios. Parehas gyapon sa Old Testament, nadawat nila ang kaayuhan, kita pod madawat naton ang kaayuhan. Sumya, pila diri sa inyo nga may gibatjag sa lawas nga way giayo sa Ginoo. Nadawat naton kay nga ang Dios nga imong gisimba milagroso nga Dios. Ikadua nga madawat naton kung iplastar naton ang aton kabuhi sa Dios. Ikadua, ang pagluwas niya sa aton sa ikadua nga kamatayon nga mao ang linaw kag asupre nga kalayo. Just imagine that. Ang nadawat sa mga Israelites literal lang, pero ang nadawat naton it is both physical and spiritual. Amen. Luwason kaniya gikan sa ikadua nga kamatayon. Kag ang ikatatlo nga madawat nimo ang kabuhi nga walay katapusan. Kung ang kabuhi nimo na plastar kang Kristo Jesus. Amo nang ang Biblia nagambal, look unto Jesus which is the author and the finisher of our faith. Mga kaigsunan sa sini nga panahon, ang imo kabuhi iplastar diha kang Kristo Jesus. Let us worship God. Aton itutok ang atong kabuhi, iplastar naton atong kabuhi diha kang Jesus. Let us speak Jesus because si Kristo Jesus amo ang solusyon sa kabuhi naton. Let us worship God. Hallelujah. Thank you, Lord.